Etong mga behavior na ito, they can learn it from other game players sa internet. They heard it, they learned it. Nag-umpisang lahat sa asaran o tinatawag na trash talk. Maya-maya pa, nagkapisikalan hanggang sa nagkapikunan at nauwi na sa suntukan. Ay sa eksperto, malaki ang posibleng epekto ng online games sa pag-uugali ng mga naglalaro nito lalo na sa mga bata. Dahil sanay sila sa trash talks, dahil sanay sila sa mura, sa salitang ganyan, nadadala na nila sa tunay na buhay. Nahataw sa tatay mong walang karga! Dahil akala nila, ito pa ang tunay na mundo. When in fact, that is not the real world. The real world is you know how to show respect to yourself and to others. Kwento na may-ari ng computer shop. Magkaibigan ng dalawang lalaki pero matapos ang insidente, hindi na sila muling nagpansinan. Sa Moraita, Maynila, isang lalaki nakuhanan ng video na may hawak na kutsilyo at akmang sasaksakin ang kanyang kaaway. Nakilala namin ang lalaki na si John Carlos, 18 anyos. Ano rin po kami dati, internet friend lang po. Tapos nag-uusap-usap lang sa laro. Pero hindi po kami personal friend. Kwento niya, trash talk ang pinagmula ng kanilang away. Trash talk po is party na po ng game. So, yung pang-trash talk na po is personal na po. Kaya humantong po dun sa ganong situation. Sa umpisa, makikita sa video ang pag-uusap ng dalawa. Kakahamon na po kami. Bali yung t-shirt ko po nun, yung nakapulubot po sa kamay ko. Hanggang sa sapakin na siya ng lalaki. Nagpalitan ng suntok ang dalawa. Bigla lang ako is the people around them. Bakit lang natin sila pinanonood? Wala bang isang adult o dalawa o lima man lang pagsabihan sila? Di ba? Mas busy pa tayo i-video sila kaysa pagsabihan sila. Nakakuha ng kutsilyo si Giancarlo sa tindahan. Tumatakbo po sa isip ko nun is gusto ko na pong tapusin. Wala po akong intensyon na ituloy yun. Ang tanging intensyon ko lang po para matapos na, para umuwi na rin po. Para maging okay na rin po lahat kasi total, nailabas na po yung galit namin sa isa't isa. Mabilis siyang umalis matapos silang awatin ng isang lalaki. Ayon kay Giancarlo, nagkaayos na sila nang nakaaway niya. Nakakalaro ko po siya online. Bali, nag-sorry na rin po siya sa akin, nag-sorry na rin po ako sa kanya. Binigilan lang po yung patatrash talk, maglaro na lang. Katuwaan lang naman po. Huwag masyadong magpapadala sa damdamin. Hanggat maaari, pigilan yung nararamdaman na galit. Naging magpaunlak ng panayam sa alisto ang nakaaway ni Giancarlo. Sa GMA Cavite, samparang inabot ng isang binatilyo mula sa nakaaway niya dahil napikon daw sa kanyang pangtatrash talk. Ayon sa may-ari ng computer shop, magkaibigan sina James, 15 anyos, at Alvin, 17 anyos. Hindi nila tunay na mga pangalan. Madalas silang magkasamang maglaro ng online games. Naggalit ng kaibigan ni James kay Alvin at pinagsabihan niya ito. Si Alvin ang nanampal kay James. Pero imbes magpaawat, muli niyang sinapak si James. Sinubukan naman na umawat ng kaibigan ni James hanggang sa dumating na ang bantay ng computer shop. Direklamo sa barangay ng mga magulang ni James si Alvin dahil sa pananakit niya sa anak nila. Nangako si Alvin na hindi na niya uulitin ang pananakit kay James. Sa video, mapapansin ng estudyanteng katabi ni James na nakasuot pa ng uniforme kahit alas 2 pa lang ng hapon at pasok pa ito sa oras ng klase. Ay sa may-ari ng computer shop, sinabi raw ng estudyante na pang-umaga ang kanyang klase kaya pinayagan niya ito. Pero hindi raw talaga siya nagpapapasok ng mga estudyante kapag oras ng klase. Hindi tayo mag-impose ng sanction dyan. Kasi ang nagbibigay ng permiso para sila mag-operate ay mga lokal na pamahalaan. Ang pwede lang nating gawin ay irekomenda doon sa mga lokal na pamahalaan, isarado itong mga shops na to dahil nga it violates yung ating mga patakaran. Kailangan tulong-tulong tayo para ma-educate natin yung ating mga kabataan. Higan bawal
ang mga computer shop na malapit sa mga paaralan. Bawal din mga estudyante na pumasok at maglaro dito sa oras ng klase. Base yan sa utos ng Department of Education. Meron tayong Department Order 86 Series of 2010. So 2010 pa to na 18 years ago na ang polisiya natin prohibiting our school children, both public and private, from elementary to secondary schools from going to computer shops, malls, and theaters. Dapat 500 metro ang layo ng mga computer shop sa paaralan. Doon sa pag-uusap natin sa BILG, no? In fact, may mga lokal na pamahalaan na naglabas ng ordinansa na dapat 500 meters away ang mga internet shop to the barangay or the city hall, no? Tulungan ang kagawaran na i-monitor itong mga shops na to na hindi nagbabiolate ng ating patakaran na pinagbabawal yung mga estudyante pagpasok dito sa mga internet shops during school hours. Pero nasusunod nga ba ang tinakdang layo ng computer shops sa mga paaralan? Ito ang inalam ng Alisto. Sa Maynila, sa isang universidad, alas 8 pa lang ng umaga ay may mga high school student na naglalaro ng online games. Halos 400 metro lang ang layo ng mga computer shop mula sa universidad. Ayon sa bantay ng isa sa 2 computer shop na aming pinuntahan, sa buong araw hindi raw nawawalan rito ng mga estudyante na naglalaro. Tumagi naman magpaunlak ng panayam ang bantay ng isa pang computer shop. Maaari nyo ireklamo sa inyong barangay, munisipyo o city hall ang mga computer shop na tumatanggap at nagpapalaro ng online games sa mga estudyante kahit oras ng klase. Sa online gamers, hindi na makakabawas sa saya dahil inyong paglalaro ang pag-iwas sa trash talk. Nakabawas na kayo sa noise pollution, nakaiwas pa kayo sa posibleng gulo na maaaring